Anong mensahe ang kailangan malaman ng mga Virgo sa buong week na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading ko, nangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Pero inaayos ko pa. Teka lang ha. So, anong meron dito? Ayusin ko lang. Sandali. Meron tayong Knight of Cups, oh. Tapos 8 of Cups, 7 at 8 of Pentacles. So, bida natin, i-describe ko. Okay? Tingnan nyo kung makilala nyo to. Kung kayo ba to, o person nyo, or kakilala nyo. Basta yung bida dito ay lalaki. Pwede rin namang babae kung extrovert siya. Pero mas tatama tong reading natin sa lalaki. Yung lalaki dito, may girlfriend siya. Pero wala siyang wife. Girlfriend lang. So, ibig sabihin, hindi siya kasal. Wala siyang anak. Okay? Sa ngayon. Pwedeng nagdi-live-in siya, kasama niya yung girlfriend niya, pero di pa sila kasal. Okay? Saka, wala silang anak. So, kunin nyo lang yung description na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. Pwede rin na ang edad ng tao dito ay 30 to 39 years old. Ito, oh. Nangyari dito. Sa 8 of Cups natin. So, yung 8 of Cups natin kinlarify ng Queen of Pentacles, Page of Cups pala to. Page of Cups at ano to? Justice. Ayan. So, iniisip ko kung traveling ba to? Disappointment. So searching. O pag-move on. Yun yung meaning ng 8 of Cups. Pero kasi dito tong Queen eh. Queen of Pentacles. Page of Cups. Saka ano, Justice. So more like soul searching to. Soul searching regarding
career. Career. Kasi ang dating sa akin, meron siyang career na gusto niya talaga na pinafantasize. So, iniisip ko kung may trabaho ba siya ngayon. Kasi kung may trabaho siya ngayon, existing na, halimbawa, employed na nga siya. So, yung tao dito parang may something missing, ganun. Dun sa workplace, feeling niya hindi siya nasa right path. Feeling niya hindi na siya masaya dun sa career na meron siya. O sabihin natin, sa week na to, makakaramdam siya ng feeling na parang gusto niya mag-explore ng other option tungkol sa dream job niya or sa job na passionate siya. Ganun ang dating sa akin. Hahanapin niya yung sense of clarity, balance. Kasi again, ako confused siya dito sa week na to tungkol sa work niya na parang hindi na siya masaya o disappointed siya sa work niya or for some reason feeling niya wala siya sa right path o feeling niya may mas better option pa sa career niya ngayon. Ngayon, kung wala siyang work, yung bida dito, edi sa week na to magto-try siyang hanapin ang work na gusto niya talaga. Kung nasan yung kanyang passion. Ganun dating. Ngayon, may 7 of Pentacles pala tayo dito. So, more like disappointed nga siya. Disappointment to eh. Ito, disappointment. 8 of Cups. Ito, mild dissatisfaction. 7 of Pentacles. Pwede rin yun yung kanyang investment ng time, energy, effort. Para bang di siya masaya o contented o satisfied sa binungan ng hard work niya. Ngayon, papasok ng 8 of Pentacles in a way na mas pagbubutihin niya yung kanyang trabaho o pagbubutihin niya hanapin ang best work o career para sa kanya. Yan eh. Kasi kung hindi pa kaya mag-resign o i-pursue itong dream job for some reason, dahil permanent na siya dun sa work, sabihin natin ganun. So, pag permanent ka na sa work, mahirap i-let go, diba? Kaya lang, at the same time, feeling mo may something missing. So, pag ganun may something missing, edi feeling mo wala sa career na existing yung happiness mo at gusto mo hanapin sa iba. Pero kahit ganon na disappointed o may mild dissatisfaction yung bida natin. Kasi 8 of Pentacles tong dulo. So, commitment card din naman yan. Kung wala pang maipapalit at tingin nila ay
mahirap i-let go itong existing na career, although di na sila masaya. So sa week na to, nandun pa rin sila sa work, hindi sila magre-resign. Okay, doon papasok yung pagiging hard worker in a way na ilalaan na lang yung disappointment, dissatisfaction, sadness sa pagtatrabaho para ma-divert ang attention at hindi na maging malungkot o hindi na maging dismayado. So again, walang resignation dito, ha. Kung walang work yung tao at mag-a-apply pa lang, so sa week na to, dun po magpo-focus yung kanyang attention sa paghanap ng kanyang clarity o anong work ang gusto niya, or sa pag-a-apply hanggang sa matanggap siya sa trabaho. Hindi siya titigil hanggat hindi siya magkaka-work sa week na to. Yung applicant. Okay? Ayun. Punta tayo dito sa susunod na senaryo. Sa pangalawang to, senaryo. Pero maraming pwedeng case dito, pag ganyan yung sitwasyon. Una, magkakagusto yung iba sa inyo sa someone na may sabit na. Kaya nga may rope. So, nakatali na yung tao. Either kayo yung nakatali na at may magkakagusto sa inyo, kaya lang type nyo rin. Yun nga lang, hindi na pwede in a relationship na, di ba? So, case-to-case basis, whether ganon yung mangyayari or kayo yung magkakagusto or iba sa inyo. So, someone na nakatali na sa iba. Ibang case, sabi ko nga sa inyo, maraming pwedeng senaryo ang mabubuo ko dito. Pangalawang senaryo, halimbawa yung single sa iba sa inyo, attached pa rin doon sa ex nila. So sa week na to, hindi pa rin sila makakamove on. Parang gusto nilang balik-balikan yung ala-ala o mismo tao na ex nila. Nandun yung attachment ba? Hindi sila makadetach at natali nga sila sa rope. So, doon papasok yung desire. Ngayon, pangatlong senaryo. May magiging madamot sa iba sa inyo. Whether kayo yung magdadamot or ibang tao ang magdadamot sa inyo. Kasi pwede siyang vice versa, yung energy. Okay? So, pwedeng kayo mismo to o kayo yung makaka-experience ng pagiging madamot. Ngayon, pangatlo, may someone na magiging control. Pangatlo na yun, di ba? Pangapat na pala. Pangapat na senaryo. May magiging controlling sa iba sa inyo. Ayaw nila kayong umangat sa buhay o mag-progress. May pipigil sa pag-angat ng iba sa inyo sa trabaho, sa pagiging famous or para ma-recognize sa work. Basta may someone na kahadlang, probably inggitero. Inggitera, na ayaw maungusan, gano'n. Yun yung somewhat negativity dito.
So, may pang-5 pa ba? Sa karelasyon, sabihin natin toxic ng partner. Although alam nila sa sarili nila, yun yung pang-5. Kailangan nilang bigyan ng ultimatum o iwan na tong partner kasi nga ang toxic. Hindi naman nila magawa. Hindi nila magawang layuan yung toxic na taong kung in a relationship, yung partner nila. Kasi syempre, mahal nila. So, gano'n. Anyways, 16 minutes na pala agad, oh. Bubunot pa sana ako ng pangalawang spread, kaya lang magmamadali ako. Mag-end na ba ako? Mag-end ako dito sa part na to. Kukuha lang ako ng 3. Basahin ko na lang para mabilis. General advice nito for the whole week, kaya lang baliktad. So, sabi, mysteries. Unlock ancient secrets. The past holds the keys to your future. Ito pangalawa. Visions. Look within for answers. Your inner visions hold profound insights. At ang huli, abundance. Wow, ito maganda. The chalice overflows with potential. Drink from it and prosper. Pero again, in connection dun sa kaninang may inggitero-inggitera, ayan o. May someone nga pipigil sa pag-angat o pagkuha nyo ng abundance na to. Beware. Okay? Beware sa inggitero-inggitera. Sa work o sa kusan man. Hindi ko na kasi siya i-clarify kung saan part. Pero in general na lang kasi kulang na nga ako sa oras. So beware. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.